Radyo to sa unas. Nga, Atong ipakita kay kuha to sa Amerika to kay ila po itong gamit. gamit kayo Kuha naman to rin makita, blagasa. karon ano. Oo, naimom din kita mo ko sa una no. So this will be the last part of our topic. Actually, this is a skill about copra. Yung part 1 is how hard to earn money from the coconut. Then the second part, how much you earn from a kilogram of dried copra. Then today our topic will be copra again. But first of all, allow me to have an overview about this plant, the coconut plant, wherein adult coconut as the source of copra. Accordingly to the record, coconut tree originate from the Southeast Asia, here in the Pacific, either by migrating Indonesians and Polynesians. On 1642, one Spanish governor submitted a decree on planting coconut as foods. So that is the beginning of coconut industry, wherein today we have the coconut capital. Correct me if I am wrong, the Davao Oriental and Mindanao. So for all you know, some considered as God's gift to us Filipinos. Then for your info, we are the second largest producer of coconut products in the world, second only to the Indonesians. So as a sort of overview, ito yung last competition natin dun sa second topic natin, how much you earn from a kilogram of dried copra. So based sa ating application, 1,000 pieces, we can have 35 kilograms of dried copra, multiplying by market price by 26, so we can have 8,710. That is the revenue. Then minus all expenses, totaling 2,051 and 50. So mayroon tayong net income worth 6,658.50. Ito yung bayad sa yung paghihirap sa loob ng isang quarter. So multiplying by 4 intervals, mayroon tayong total amount na income sa loob ng isang taon na 26,634 pesos. That is Philippine money. So aside sa kita income sa loob ng isang taon, may isang opsyon paano kumita ng mas mahigit pa. Ito yung tinatawag na resikada o resiko. Ang traditional na way, binibinta nila dyan sa pasa lang. So lesser amount, kung market price is 26 versus resikada price na 40. So ang resikada, ginagawa nila, binibilad pa, pinapababa pa yung moisture. So resiko, yung water, yung moisture ng copra. So pag naluto na, ibibenta mo sa maybe sa bayan, sa city, mas mataas ang presyo doon. So assuming 1,000 pieces na fresh copra or coconut meat, then you have to dry it, makakuha ka ng 335 kilograms. Multiplying by resikada price na worth 40 pesos, mayroon kang revenue sa 1,000 niyog na 13,400, minus expenses na 2,051.50, mayroon ka pa rin 11,348.50 Philippine money versus 8,700 din sa pasa price. So mas malayo ang distansya between pasa price and the resikada price.
So that is another option. So 11,348.50 multiplying it by 4 intervals. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, at every quarter ka magkupra. So sa loob ng isang taon, mayroon kang 4 times interval na magkupra. So 11,348.50 multiplying by 40, you can have 45,394 pesos versus 26,634. Malayo ang diferensya between Pasa and Riscada in 1 year. So another Lico spring mere assumption, but still factual and reliable one. So the question now is, paano mo mapag-aral yung anak kung you only rely on coconut trees, wala kang ibang other source of income, wala kang ibang pagkakitaan aside from harvesting coconut. Okay, mayroon pang ibang way paano mabuhay, hindi lang sa pag-harvest ng niyog, pagkukupra, pagsasaka. Another way ay pwede ka palang maging tube gatherer, yung pagtutuba. I remember my lolo, he was a tube gatherer. Anong malit pa kaming nagdadala ng finished product niya, yung tuba. Dinadala namin sa suki namin sa tindahan sa baryo. So pagdating ng lolo namin galing doon sa sa sakahan, dinadala namin yung 1 galon na tuba. Ang 1 galon na tuba ay equivalent to 8 cans ng isang malaking sardinas, yung salmon ang tawag noon. So 8 gatang siya, yun ang 1 galon na tuba. Every night, mga 7 o'clock, dinadala namin ng 1 galon tuba yung suki ng lolo naming tindahan. So pagdating ng linggo, kinocompute nila yon base sa presyo ng 1 galon tuba. Doon umaasa ang aming lolo sa maliban sa pagtanim ng palay, pag-antay habang di pa tapos ang interval ng niyog. So naging tube gatherer siya, kumukuha siya ng tuba galing sa sap ng niyog, sap ng coconut. So pagkatapos ng linggo, araw ng linggo, simba, nagbabalanse sila. Doon kasi kinukuha lahat, doon inutang yung sabon, kape, asukal, daing o tuyo, kasi wala pang noodles noon. So doon kami kumukuha, umutang yung fermented na fish, yung bagoong, ginamo sa aming colloquial term. So lahat kinukuha doon, mga pangailangan namin, pambiling sabon, kasi nasa baryo kami noon. Pagdating ng linggo, may sobra pa yung lolo namin na binta o kaya revenue ng galing sa tuba. So makainom pa kami ng Coke o Pepsi na hindi pa malamig kasi wala pang refrigerator nung time na yun. So maliban sa pagtutuba, suka din, pwede kang mangulikta ng sap ng niyog at ipiperment, naturally fermented yun. Natural acidity lang kasi fermented by good bacteria, unlike yung mga commercial na vinegar na dumadaan na sa chemical aging, chemical process. So iba na ang gawa na ng produkto na ng science, unlike doon sa natural na piniferment ng mga good bacteria, yung suka or vinegar natin sa probinsya. Last but not least, isang source pa ng pwede gawing income, yung matandang niyog na pala, old tree, o kaya nabuwal na ng bagyo, nagagamit din pala gawing kukulamber. Kaya dito sa syudad, marami kang mabiling kukulamber na almost today mga 50 or 60 per board feet na po ang kukulamber dito sa syudad.
So, mga old tree, mga nabuwal na puno ng bagyo, pwedeng iano mo, i-slice mo yon para magamit sa paggawa ng bahay. Okay, yung ginawang brooms, yung coconut na ano, pwede. Yung bunot niya, marami pang uses. Yung pinakadahon niya, yung ginagawang substitute ng nipa at saka nahaw, tinatahi yon sa mga malayong lugar, maliblib na lugar. Ang ginagamit na ano yon, gawing roof sa mga bahay kubo o fayag. Yung tingting naman, walis tingting natin na nagamit dito sa syudad, product din na niyog. Sa latest innovation ngayon ng mga maker ng mga makina, mayroon palang yung coconut husk pala ay pwedeng gawing makapag-produce tayo ng coco pit at saka coco coir by using crusher machine. So applying mechanization, we can have crusher machine na pwedeng mag-crush ng ating coconut husk na pwedeng gamitin natin sa pag agri-farming. We can get organic product, yung coco pit. Yung coco coir naman ay gamitin pang substitute ng fiber kasi mas resistant siya sa sa mga bakterya, so tumatagal ang lifespan niya. So magandang paraan yan sa mga coconut farmer natin na nasasayang lang yung mga husk, yung mga bunot. Dapat pwedeng pakitaan, pwedeng gawing other source of income. So we can continue talking as we did our errands for today. Magbatak miglubi. Doing errands and at the same time chatting a story make us feel lively and updating our capacity about the story, information, and etc. Okay? Oh. Ajo pugsa kay kuan mana Di tadugon. O bahapon ni bugnaw ni noni. kay kuan na magi kag sapa da wanuan ra ba bugnaw. Mapas mo ba? Di kuan ni noni baon ng hapon. Bugnaw ni. Na anok-anok na lang ni anok-anok na In ba in. Kani luguyon na ni may binagol na ni mahimo na ning kupras ugma pon saki luguyon na ni ang panlugi man ni panlugi. Imo na yung panlugi noy. Sampulan man ni panlugi. Sampol ta ko sa para makita kung sa paglugi. Bahog ni. Kanin bunota o mukuha na po ni. Sa bandang Tacloban noy na sila ipang kuan noy pang. Pupon mo na ho na kay pagpunuan. Nagidugay naman eh. Ano uban? Mabasa man yung bunot bukas na salo sa una. Kay tong di mo kaya? Ito pa ko tabo lagi. Busy.
Hmm. Sampulan na to, sampul. Yan yung maglugi. Sampol. Ini maglugi. Dito ni magtinaguran. Manual ra nga operasyon ba. Dili di makina. Ginawas sa bali. Mani bagol, mani himong uling. Oh, mani ni kupras. Pero hilaw pa ni. Usa. Pa. Ilaw mo gana, ilaw mo na. Ilaw mo na luto din. Ayan, ilan mo to. Ayan mo na siya. Nalot. Oh. Wala. Ayan, nakasampul tayo. Ako man naging gibali noy. Ha? Man naging gibali pagkuan. Nagibalik. Man gibali katong gihadang nimo. Wa, din. Tubad dito. Mga oh. Kung malugi na dali na ma luto kay wala may bagol. Ang uling dire pag 700 noy. 700 ang sako. So anong panahon sila ra? Dos. Pag after ng pandemic, daghan ang na usog nga kuan. Kinabuhi kapalaran, aguban, dato, aguban, nangamatay. Kuwas Ginoo, aguban. Imbis niya pamasahe, 50, gihim na ako sa gatos, dubli na. Mag-eskwela yung mga anak, diris. Lungsod, kinahanglan na ka 200 ang adlaw. Nanay, baon na noy. 200 ang adlaw. Ay, hilaw pa ni. Oo. Ilaw dito. Ay, ito na. Yeah. Alam, yung buwan magkawa ako ano? Matubos na sila. Wala. Naka-record din siguro. So, para madokumento ra ang ulun sa'yo. Maagi. May basa ang cellphone. Oo. Yan na. Pangalaman. Bayo kay hinahiner pa kakuha na yun. Di ba ako ano? Pagod. Oo. O, di ba? Okay. Testingin ka mo pag-ipunta mo lugi day. Ikaw naman dyan, oy. Ha? Ikaw naman unja. Oo, yeah. Asa ba sa magbalian eh? Kinaw may kabukan. Mure. Hello mo ni Kupras man produkto sa lubi dire. Kani gitapahan ni dubduban na dire dia. Kaning buho dire dia mo ni ikuan. Mo ni anaday gag suga, aday gag kadyo. Dubduban ni. Ang dubdob gani mga bagol, ngani bagol. Kani mga bunot sa lubi kana. Daghanan diri sa among lugar. Mo ni usa sa panginabuhi namo diri sa among lugar sa Leyte, Southern Leyte. Kani na sila o mga bata o mga pila edad nimo dong? 13. Kani mga 13 mudan na nig mga 40 diri sa kuan. 35, 40 mudan na nig Kupras, galong gagmay pa mi practice pa mi pangaryada. Bali mahalang Kupras, piso ang kilo. Magdaag ka 40 kilos na kay 40 pesos. O mani Kupras, produkto sa lubi. Gilugi na ni. Bali ilan na ning gilusak ko. Ay ilan ning isa kay sa kabaw. Kabayo. Ay kabayo. Kabayo. Ano kabayo. Ayun kabayo usa o. Yan kabayo usa. Kapag usa to ha. Pila ka kilo kaya ning mga kabayo bay? 150 pataas. 200. 150 pa. Pero depende sa daan. lan. Og nga ni mga batoon.
Ang 150 pwede na. 150 pwede. 150. Hanggang 200 to. Oh, 150 to 200 daw ang kaya ning kuan kaning mga kabayo. Manilang dad unon tapos so mabutang nig tulo ka sako, bay no? Oo. Tulo ka sako kada kabayo. Ano? Yes. Mga ni taga shout out. Bay, shout out sa kaya kabagawan. Gawan. Oh. Kisa rin ngani mo bay? Nato. Nato. Oo, iladoro man sigla na. Oh. Si Sir Nato dias kuan, dia midres bukid. Naghakot sa ikog kawayan, kani dang kawayan oh. Tis bukid. Kawayan, mani kawayan na ho. Ayan oh, kawayan. Nakagi ko diri nag-resack sila, saking sila ng kupras. Ayan si Nato, taga Kabagawan, shout out kay mga aliados ni Bay Nato. Dahil yung mga bali-bali do ka buhok. No. Mani usa ka pang inabuhi na mo diri sa uwan. Ni kalubian ni diri. Ni tungod sa unsa tong bagyuhay kon diri bay? Udit. Ay bagyong Udit. Oo, karon pa nang marami na ulit. Karon pa naulian mula nung bagyong Udit. 2020 udit. 2020 ko nang Udit. 21. Oo. 2021 oh. 2021. Mao nga Meron? 2021. Oo. Udit. Mao nga ang mga kayutaan diri kapoy yung gilayan ng mga tao maglampas. Wala oh, kay ibon ayo. Libo na kayo. Mayo kay pila ng kilong kupras nun bay? 20 plus. 20 plus ko no. O minta hapon kay ngabot ng 20. Ako na brato gapon na. Di gapon kasi uwang og boto na naon. Kuwang mo na no. Oo, kay mahal paliton ba? Bitaw mahal paliton. Ang mantika sa Manila bay tagguan sa sintang guan lungnik. Oo. Kadtong panahon ni Kore gagmay pa may abtan mo tag piso ang kilo. 1986 siguro to piso ang kilo. Oo. Oo. Gagmay pa may adto karon binta kay ngabot ng 20. 86 mapay pagkataon ng ana 86. Oo. Magwang mo kanimo kayo kay 1976 man ko. Oo, mukuang kag nako ray. Oo. Kabot ko guan piso ang kilo. Sos. Basta ka jutaan der dia puro kuan, puro Ano sa kato? oo, libon. Mao na nilang kupras. Gidubduban na ni. Humanay luto na ni. Tumulog kunik ni, pero upat na. Manilang dadon dito sa kuan baryo ipa kilo ni. Ang taas ko no ba yung abot mo 20 city matud pa ko no. Karon? Yung mano, yung maguwang. Oo, taas naman dyan tayo si taas lagi kay para makasya ba kumuprasan ba? Mao lagi para gamit sa mga bata, mga eskwela lagi. Kalitong libro no. Libro, mga notebook. Mga Apit na ba? baon-baon sa mga bata, labi nag high school na. Ikaw dong, eskwela ka dong. Eskwela ka. Sa grado nimo? Grade 7 ka? Grade 8. Ikaw, Loy? Grade 6. Grade 6. Oo, mga grade 6 nila. Mo grade 6 no? Karon. Mga grade 5, grade 6 diri mga bata. Wala. Mga mayo na mga nabuhi. Kanang lokdo ng kupras. Kung ay maglaras og kahoy, chinso. Wala mo karyada na. Per board feet ang bilangan. Kani kupras ni. Muna kaning mga bagol, pwede pa na ulingon. Bago na bagol. Ano nga pala ba? Wala pa kayo, bago pa. Bago pala. Oo. Na makakuha na iba na ana. Oo. Mga ni sila, ang pila kasako kay kaya ni. Kasi, nga ni mo yun, Nato Nato Concepcion? Ay, anak ka ni Juan? Anak ka ni Boy? Oo. Si Boy. Oo. Pasa yung paparon? So dito nagpatanom si Miguel na kaduod to. Humana magtanom. Ikaw ba kinamahuran nila? Di ika-5 ko. Napay 1 tulos na hono. Si Nato Concepcion, paggikan ako diri sa Juan, Manila, gamay pa siya ng mga batanan ni. May pagkataon ha. Oo. Kaya magawa mo na po katuigan eh. Oo ka na mo na eh. Kana ilan ang lubkon kay para sakay kabayo. Ay natin ang tatay niyo. Okay la, ibig so inang Greg. Greg nga nimo. Greg. Greg. At taon na pagka dito Manila. Adi sa anak Manila ron. Manila nguli ako di kayong kuwagong anak lagi. Ang madihagi dasong nanay itong Hunyo. Kami eskwela naman siya karong
arong July 29 tasukan. Bro, tinda na ka to. Sige, kaguli-uli pa din siya, no? Kato huli na hong uli ano kuan. Trisi na pud katuig. Ikan ron. Oh. Dungi-dungi na pod. Isang taon na pa di ay. Oh, taon na. Mana ilang gilusak ko. Gilusak kag kupras. Oh. Para mo uwan. Taon na pasantasan, taon na karon kabayo na yung mga kotron. Uwan na di na usog no? Panay usog taon, kabayo na. Ay, kabayo na di ay. Oo. Mayo kay daghan ng kabayo mga tao ro no. Kaya mas ko siya na kabayo kung nagaw. Bitaw no. Mo ni kupras oh. Alisir ni gi nahimong gilugi diri ni Bagol. Ang lubi nga kuan, lubi nga tibuok buntan. Tapos yung kaman batakon. Tapos dubduban. Oh. Ito ada. May trabaho ana. Oo. Trabaho buaw. Ina may mga bunot oh. Bunot niya. Ani. Mga samputlo ni kay nakakot sa kog ang dadunon. Oh. Yun oh. Pila ka sako tulo? Tagtulo mo. Okay. Para madako sa. Pila na ba yung mga 150 kala kuan bay? Siminta ra ni kay gagmay ra yung karga kami ra mga bata ni kay. 50 ra na, 50. Oh, mga siminta ra ni. Bali 150. Oh, 150. Tulo ka sako. Ah, hinahinay lang, hinahinay. Oh, wala ni pang-akap dili ron. Oo. Ito pa. Katulo. Yun oh. Asa na balik dyan? Masunan?